Good day po mga kapatid, Misampa, welcome sa aking YouTube channel. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa mga kabataan dito po sa San Fernando, Pampanga. Mga munting aral o ginintoong aral para magtagumpay sa ating buhay. So, pwede po natin alamin o sa mga kabataan po natin na matutunan po natin yung tagumpay sa ating buhay. So panoorin po natin. Hope, love, sharing the Word of God, prayer, healing, peace. The voice of truth. Meron isang magsasaka. May dala siya mga binhi. Pagkalagay natin binhi ng mais. At ito'y kanyang hinasik sa lupa. Kaso lang, meron iba't ibang klaseng lupa na hinasik itong magsasaka. May nasik dun sa daanan. Tuyo. May naasig dun sa mabato at may naasig dun sa madamo. At panghuli, may naasig dun sa matabang lupa. Yung naasig dun sa daan, naasig yung bini, kaso lang, dumating yung mga ibon, tinuka lang yung buto ng mais. At pero naman naasig dun sa daan ng mabato, tumubo siya. Kaso nung tumubo siya, nasikatan ng araw, ano nangyari? Namatay. Kasi nga, may bato. Di ba usually yung bato? Ay, bato. Mainit yan. Kaya, tumubo siya, kaso lang nung nagkaroon ng malakas na sikat ng araw, hindi umasenso yung binhi. At pero naman, nakasig dun sa madamo. So tumupo din yung binhi, kaso lang yung damo, medyo marami. Ano nangyari sa binhi? Na ano siya, nasakal. Na-choke yung binhi. At ito ay namatay. Hindi siya nagbuhay. Pero yung binhi naman na natanim doon sa matabang lupa, kumubo, lumaki, nagkasanga at nagkaroon ng bunga. Ano gusto niyo ron doon sa apat na lupa? Siyempre, gusto niyo yung matabang lupa. Tingnan mo yung katabi mo kung matabang lupa. Ibig sabihin, matabang lupa. Pag nagtanim ka, tutubo. Di ba? Ano ba ibig sabihin nito sa Bible? Ang ibig sabihin nito sa Bible, yung naghahasik, yung naghahasik ng binhi, ito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yung mabuting balita. Eh yung binhi naman, ito yung pinapangaral niyang salita ng Diyos. Naghahasik ka siya ng salita ng Diyos. At ano naman yung ano? Yung lupa. Ano ibig sabihin ng lupa doon? Ito naman yung puso ng tao. Na naghasik yung magsasaka ng salita ng Diyos, kaso lang iba't ibang klase ng puso yung kanyang napaghasikan. Unang-una dun sa tabi ng kalsada. Siyempre, pag nagtanim ka ng binhi sa kalsada, hindi yan tutubo. Tutukain ang ibon. Ibig sabihin niyan, yung ibon nito, ito yung magnanakaw. Sino ba yung tinutukay na magnanakaw dito? Si Satanas. Na yung tao, makakapakinig ng salita ng Diyos, kaso lang hindi siya nakapokus. Yung salita ng Diyos, ninakaw na kaaway. Kaya ano nangyari? Hindi lumago. Hindi umasenso yung salita ng Diyos.
May mga ganun tao, di ba? Yung papangaralan mo ng salita ng Diyos, pasok dito, lalo ba sa kabila? Di ba? Kailangan, pagka nakinig tayo ng salita ng Diyos, papasok natin sa tenga at ilalagay sa puso. Di ba? Ano naman yung natanim sa mabato? Ano ibig sabihin yan? Ito naman yung tao na nakasikan din ng salita ng Diyos, masaya siya, tinanggap niya. Na gumaan nga yung pakiramdam niya eh. Pero nung dumating yung pagsubok, yung trial sa kanya, ano nangyari? Yung salita ng Diyos, nalusaw. Nagkaroon siya ng problema kung kailan ako mapapalapit sa Panginoon. Dumami yung problema ko. Nagkahiwalay kami ng girlfriend ko, ng boyfriend ko. Kasi ayaw niya makinig ng salita ng Diyos. Ay, ikaw na lang nag-iisa ngayon. So, hindi umasenso, hindi lumalim yung salita ng Diyos dahil sa problema. Sino rito may problema? Lahat ng tao may problema. Kapag ikaw walang problema, nasaan ka na? Cementerio. Rest and peace. Pero anong gagawin natin pag may problema tayo? Diba? Tawanan ka. Harapin mo. Huwag mong tatalikuran. Diba kayo, may problema kayo ngayon. Paano nyo ipapasa yung test nyo? Diba? Anong gagawin mo para makapasa ka? Siyempre pag-aaral ka. Yun lang yun, di ba? Yung hindi ka mag-aaral. Sabi nga sa Biblia, ang pananampalataya walang gawa, patay. Kailangan masabahan natin na gawa. Mag-aral ka. Amen. Pangatlo, ito naman lupa na mayroon damo. Anong ibig sabihin yan? Tumanggap din siya ng salita ng Diyos, masaya siya. Tumubo nga eh. Tumubo. Eh kaso natukso siya. Natukso. Naligaw ng lambos. Nabarkada. Diba? Napasama sa maling tao. Ano nangyari? Napariwara yung buhay. Kaya kayo, pipiliin niyo yung kasama niyo. Diba? Pagka masama yung kasama mo, magiging masama ka rin. Pero pag mabuti yung kasama mo, magiging mabuti ka rin. Sabi nga nila, kapag kasama mo yung limang chismosa, magiging ayon na kayo. Kasi mahahawa ka eh, di ba? Oo. Kaya yung salita ng Diyos hindi umasenso. Kasi nga, nadala sa tukso. O tukso. Ang tukso, hindi lumalayo yan. Anong gagawin natin? Ikaw ang lalayo, iwasan mo. Di ba? Hindi lalayo ang tukso, kahit saan may tukso, kahit saan ka pumunta. Ang gagawin mo, ikaw ang umiwas. Para hindi ka mapahamak. Amen! Kailangan isa puso natin. Yun ang panghuli, di ba? Yung salita ng Diyos natanim sa matabang lupa. Siyempre, pagka matabang lupa, ano mangyayari? Tutubo, magbubunga, at saka mapapakinabangan. Ganun ang gagawin natin. Kapag yung salita ng Diyos, sineryoso natin, ilagay natin sa puso, magkakaroon ng bunga. Hello? Diba? Kasi ako, di ba, kinuwento ko na sa inyo yung naging buhay ko. High school pa lang ako. Marami akong bisyo. Alak, sugal, sigarilyo. Marami.
Membro ako ng showbiz. Sa kabaliktaran, bisyo. Showbiz, baliktarin nyo, bisyo. Diba? ABS-CBN. Alak, babae, sugal, sigarilyo. Diba? Oh. Buti na lang ang tinanggap ko yung salita ng Diyos, ilagay ko sa puso ko, nagkaroon ng pagbabago. At yun din ang gusto kong maranasan ninyo. Magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin. Habang bata kayo, magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Sapagkat ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Amen. So may natutunan ba tayo? So, isa lang ang inaano sa atin dito. Kailangan natin makinig at sundin ang salita ng Diyos. Hear and obey. Diba? Kung gusto natin humaba yung buhay natin, kailangan natin maging masunuri. Hindi lang sa salita ng Diyos, kundi sa ating mga magulang. Yan ang pangako ng Panginoon eh. Kapag sumunod tayo sa ating mga magulang at sa mga may kapangyarihan, hahaba yung ating buhay. Hello? May natutunan ba tayo? Yes, po. So, ano gagawin natin ngayon? Ano yung application natin? Pagkatapos natin makinig ng salita ng Diyos, ito ay apply natin sa ating buhay. Diba? Sabi ko nga kanina, hindi kasalanan. Hindi mo kasalanan nung ikaw ay pinanganak na mahirap. Pero pag namatay kang mahirap, sino na may kasalanan? Kasalanan mo na kasi hindi ka nagsumikap. Diba? Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap kasi mahirap kayo eh. Pero kung namatay ka na mahirap, hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtiyaga, ibig sabihin, naging ano ka? Naging tamad ka. Hindi mo ginampanan yung iyong natutunan. Hello? May natutunan ba tayo? Yes. Ano gagawin natin? Apply. I-apply natin. Amen? Amen. Sige, pwede pa tayo mag-pray. Umuko na lang tayo at tumikip. Lord, salamat sa salita mo na aming napag-aralan. Ito'y nagbigay inspirasyon sa aming buhay na wala kami magagawa kapag kami po ay hiwalay sa iyo. Salamat, Lord, sa paalala mo sa amin na kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala at susunod sa iyo. Kapalain mo po ang salita mo na aming natalakay. Ito ay tumimo sa aming puso at ito'y ma-apply po namin sa amin. Kapalain mo po ang mga estudyante sa nalalapit po nilang exam. Ang dalangin ko po yung mga na-review po nila ay ma-remind sa kanilang isipan. I declare wisdom, I declare your favor, blessing sa kanila, sa kanilang pagtitake ng exam. Kapalain mo rin po ang kanilang teacher, Ilong Rochelle, Panginoon. Patuloy mo po siyang i-bless, bigyan ng karunungan, para ang kanyang mga estudyante ay patuloy na maging matagumpay sa kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat sa inyong pakikinig.